Hello sa lahat! Maligayang pagdating sa Global Eye. Ako si Emily Francis. Salamat sa pagsama sa amin. Linggo-linggo nating tinatalakay ang mahahalagang kwento at issue sa mundo. Narito ang mga tampok na dapat abangan sa palabas ngayong gabi. Ang mga AI giants ay nagbabalak maging publiko at ang halaga ng mga plataforma tulad ng OpenAI ay halos umabot ng $1 trillion. Kaya ba ang AI ay sasabay sa isang pangmatagalang tagumpay o baka ito na ang susunod na dot-com bubble na maaaring pumutok anumang oras? Sentro na ba ngayon ang LinkedIn para sa mga undercover na operatiba mula China na nagtatarget sa mga empleyado ng gobyerno at militar para makakuha ng lihim na impormasyon? Aling makapangyarihang bansa ang magiging una na gagawing abot kaya ang sikat na gamot sa pagpapapayat na Ozempic para sa mga taong hindi malalim ang bulsa? Narito ang ilang tampok na balita. Naka-high alert ang US dahil sa bagong parasite na kumakain ng laman mula Mexico papuntang US border. Ang New World screwworm ay kumalat nitong nakaraang taon sa buong Mexico at ngayon ay natagpuan na sa Texas ayon sa USDA. Natuklasan ang parasite sa isang 3 linggong gulang na guya. Ang screwworms ay parasitikong langaw na nangingitlog sa sugat at lamad ng mga mammal, kabilang ang alagang hayop na maaring magdulot ng kamatayan. Ang Texas ay may higit 12 milyong baka katumbas ng 15% ng lahat sa US. Produksyoning baka, heto pa ang info mula kay Governor Greg Abbott ng Texas. Gusto kong malaman ng lahat na may matagal ng napatunayang paraan ng pag-iwas at lunas para sa pagkalat ng New World screwworm. Isang lunas at pag-iwas na ipinatupad na ng pamahalaang federal noon. Ang screwworm ay nadudulot din ng panganib sa ating mga minamahal na alagang hayop. Ngunit ayon sa mga otoridad, napakaliit ng posibilidad na ito ay lumipat at makahawa sa mga tao. Lumipat naman tayo sa Bolivia, patuloy pa ring umiiting ang mga protesta doon. 10,000 magsasaka, minero at mga katutubong komunidad ang nagkakaisa upang manawagan ng pagbibitiw ni Pangulong Rodrigo Paz. Mahigit 1 buwan na nilang inilagay ang halos 100 barikada sa mga pangunahing kalsada sa bansa. Ngunit itong weekend, 2 pulis ang nasugatan matapos silang ma-outnumber at mapilitang umatras sa isang mahalagang highway sa pinakamalaking agro-industrial na zona ng bansa. Inaakusahan si Pangulong Paz na nabigong tumugon sa pinakamalalang crisis pang-ekonomiya ng bansa sa loob ng 4 na dekada na may 15% na inflasyon. Sa Albania, libong nagpoprotesta rin ang nagrereklamo tungkol sa planong luxury resort na suportado ng isang kumpanyang konektado kay Jared Kushner, Middle East envoy ng US at manugang ni Pangulong Trump. Nagprotesta ang mga tao sa Albania, dala ang mga watawat at banner, sumisigaw ng ibagsak ang gobyerno at humihiling ng pagbibitiw ng mga opisyal dahil sa proyektong $1.6 bilyong. Sa isang isla malapit sa baybayin, nakatabi ng isang protektadong latian na tirahan ng iba't ibang hayop tulad ng mga flamingo, seal at pagong dagat. At dito rin sila nangiitlog. Nagbabantay kami para protektahan ang bansa, lupa at sarili kong mga anak para magkaroon sila ng masayang buhay pagkalipas ng 20 taon. Hindi ko rin alam. Umaasa kaming magiging maganda ang katapusan para sa lahat. Ang ISA na mahigit 2 square mile ay halos doble ng Central Park sa New York City. Ngunit bahagi lamang ng lupa ang ide-develop sa kasalukuyang panukalang ito ayon sa mga opisyal na konektado sa development. Sa Asia, pinili ng Pangulo ng Timog Korea ang Ministro ng Negosyo at Startups bilang bagong punong ministro. Kung aprobado ng parlamento, si Han ang unang babaeng punong ministro sa 20 taon. Kung siya ang mapili, inaasahang pamumunuan niya ang AI transformation ng bansa na makakatulong sa ekonomiya ng Timog Korea. At ngayon, narating na natin ang tuktok. Binababago ng AI ang paraan ng pag-surf, pagsusulat, paggawa ng larawan at marami pa.
Ngunit hanggang saan nga ba tayo kayang dalhin nito nang hindi pumuputok ang bubble na ito? Kasama natin ngayong gabi para sa ating panel at debate mula sa New York City, sina Stephen Warhaftig, Associate Vice President ng TMT Equity Research, at Dimitris Bulgaris, punong ekonomista ng Aurora Macro Strategies. Makakasama rin natin sa Zoom ang I-24 News English Senior Correspondent, Owen Alterman. Maligayang pagdating sa inyong dalawa. Bago ang debate, kilalanin muna natin ang ilang impormasyon tungkol dito. Hindi na eksperimento ng Silicon Valley ang AI. Binabago nito kung paano naghahanap, sumusulat ng email, gumagawa ng larawan, nagko-code, gumagawa ng video, at nagpapatakbo ng ilang bahagi ng kanilang negosyo ang mga tao. Habang lumalago ang AI, lumalaki rin ang tanong kung alin dito ang totoo at alin ang hype lang. Malaking puhunan ang nilalagay ng mga mamumuhunan sa AI na kumpanya tulad ng Anthropic at OpenAI na umaabot sa nakagugulat na taas ng halaga sa merkado. Kahit tumataas ang gastos sa chips, data centers at computing power. Babala ng Reuters. Ang tanong ay hindi kung matatapos ang AI boom, kundi ano ang mangyayari sa merkado kapag nangyari ito. Kasabay nito, lalong humihigpit ang kompetisyon. Pinatunayan ng DeepSeek at iba pang kumpanyang Tsino na kaya nilang gumawa ng makapangyarihang AI models ng mas mura, kaya tumataas ang pressure sa mga kumpanyang Amerikano at napapaisip ang mga mamumuhunan kung mangunguna pa rin bukas ang mga leader ngayon. May usapin din sa mga trabaho. Nakakatulong ang AI sa pagpapabilis ng trabaho na manggagawa, pero maaari rin itong palitan ang mga tungkulin ng manunulat, designer, programmer, mananaliksik, mga ahente sa customer service at mga kawani sa opisina. Sabi ng Goldman Sachs, may ilang trabaho na ang nawawala sa mga posisyon kung saan kayang palitan ng AI ang gawain ng tao, habang may ibang mga posisyon naman na lumalago kung saan sinusuportahan ng AI ang mga manggagawa imbes na palitan sila. Ngayon, hindi na tanong kung babaguhin ng AI ang ekonomiya. Nangyayari na ito. Ang tanong, ito na ba ang simula ng pangmatagalang rebolusyong teknolohikal o masyadong mabilis ang karera sa AI na baka pumutok ang bula bago maging handa ang mundo sa epekto nito? Kaya iyan ang tinatawag na trillion-dollar na tanong. Kung pinag-uusapan natin ang OpenAI, gaya ng nabanggit natin kanina, sisimulan na natin ang ating panel na yon. Magsisimula tayo kay Steven. May 30 segundo kayong sumagot bago tayo magpatuloy sa mga tanong. Ulitin ko, totoo ba talaga ang AI boom o isa lang itong bula na maaring pumutok sa ating bulsa, investment at paggamit ng mga platform para sa impormasyon at paggawa ng iba't ibang bagay? Simula natin kay Steven. Bongo, ang paniniwala ko na ang buong paghusbo ng AI na ito ay isang tunay na boom. Hindi ito katulad ng mga nakita natin noon, gaya ng dot-com bubble noong huling bahagi ng dekada 90. Para sa akin, ito ang simula ng ika-4 na rebolusyong industrial. Naniniwala ako dito dahil ang mga negosyong gumagastos sa AI tech ay may matibay na balance sheet at malakas na free cash flow. Para sa akin, iba ito sa dot-com bubble na pinalakas ng malalaking gastos ng mga startups sa maagang yuto, na lalo pang nagpalobo sa dot-com bubble. Sa palagay ko, simula pala ng AI revolution na nararanasan natin ngayon. Sige, at ikaw naman, Dimitris, ano sa tingin mo? Sumasang-ayon ka ba o hindi? Tingnan mo, sa palagay ko, ang nakakaintriga sa technological na revolusyong ito, tulad ng ibang mga revolusyon sa teknolohiya, ay pwede itong maging pareho. Pwede itong maging totoo at isang bula. Ang mga rilas ng tren noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ay totoong teknolohiya. Hanggang ngayon, sumasakay pa rin ang mga tao sa tren. Nagdulot din ito ng isang pinansyal na bula. Ang dot-com bubble at pagbagsak nito na sinabi ni Steven ay galing sa totoong tech. Gamit natin lahat ang internet na yon. Pero nagkabula rin ito. Kaya maaari talaga itong maging totoo at bula ng sabay. Maaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa hinaharap at matataas na valuation sa maikling panahon. Oo, tulad ng lahat ng bagay, hindi ito basta tama o mali. Ngayon, mabibigay ng opinyon si Alterman. Ano masasabi mo, kaibigan? Emily, matatapos ito 2-1 kasi kukunin ko sila. Kampi ako kay Dimitris. Ingnan mo, binabasa mo ang mga artikulo at komentaryo at lumalabas ang mga halimbawa mula ika-19 na siglo sa riles ng tren, 2,000 sa dot-com bubble at iba pa. Kakaiba kung walang bubble pero may pagkakatulad tulad ng malaking pamumuhunan sa data center.
Parang nung pagtatayo ng riles ng tren sa ika-19 na siglo, may dalawa pang malaking panganib dito. Emily, nabanggit mo ang Sina at ang posibilidad na ang mga kumpanyang Sino ay malampasan sa hindi pantay na paraan ang mga kakumpetensyang Amerikano, pati na rin ang mga panganib sa regulasyon. May 7 kumpanya, tinatawag na Magnificent 7, na halos 60% ng market capitalization ng stock market. Malaking porsyento ito. Maaari bang magkaroon ng mga regulator na papasok at alisin ang benepisyo mula sa mga malalaking kumpanyang ito? At maaari rin bang makaapekto ito sa kanilang halaga? Tapos na ang oras, babalikan ka namin. Sige, gagawin natin ito para manatiling maayos at hindi nakakalito dahil lahat kayo ay sumasali sa amin ng remote. Kaya ulitin natin ang pagkakasunod, magsisimula kay Steven. Kaya ang tanong, sulit ba ang halagang ipinapataw ng mga kumpanya tulad ng OpenAI at Anthropic sa kanilang sarili? Sa tingin mo ba sobrang pagpapahalaga sa kanila kahit maganda ang teknolohiya, pero pwedeng magdulot ng problema sa mga consumer o tumataya? Sa tingin ko, makatarungan naman ang mga pagpapahalaga para sa parehong OpenAI at Anthropic. Pinag-uusapan natin ang mga kumpanyang nakaranas ng bilis ng paglago na hindi pa natin nakita sa anumang industriya sa 20 taon. At ito rin ang nangyayari sa parehong kumpanya. Ang Anthropic ay umabot sa $47 billion na taunang run rate. Mayroon ka ring OpenAI na umabot din sa $25 billion na taunang run rate. Tumaas ito mula $2 bilyon para sa OpenAI at mula 0 para sa Anthropic ilang taon lang ang nakaraan. Kaya ang hindi pa nangyayaring paglago na nakikita natin mula sa mga nanggunang kumpanya sa AI na ito mismo ang dahilan kung bakit nararapat lang ang halaga na ibinibigay sa kanila ngayon. Dimitris, sang-ayon ka ba or hindi? Paano makakaapekto ang dami ng kakumpetensya sa malayang pamilihan dito? Tingnan mo, sa tingin ko, talagang mahalaga na ang mga kumpanyang ito ay pinopunduhan ng mga pribadong mamumuhunan sa ngayon. At may mga seryosong salik sa likod nila na sumusuporta sa mga halagang ito gamit ang totoong pera. Kaya karapat-dapat ba sila sa halagang iyon? Siyempre, oo. Ang mga tao ay namumuhunan sa halagang iyon. Ngayon, kapag naging pampublikong kumpanya na sila, at sa tingin ko ay magkakaroon ng tanong, alam mo, magiging delikado ba ito? Mananatili kaya ang halagang ito matapos sa IPO at 2 o 3 taon? Sa tingin ko, hindi natin alam. Yan ang panganib. Kung walang panganib, walang kikitain sa equity markets o ibang merkado. Kaya tama lang at deserve nila ang halagang ibinibigay sa kanila dahil totoong pera ang nilalagay dito. Gagana ba yan sa susunod na 2 o 3 taon? Sino ang nakakaalam? Yan ang panganib. Kaya may kita. Panahon lang ang makakasagot. Sa bawat bagong pag-unlad sa ekonomiya, pinatutunayan ng kasaysayan ito. Owen, ano masasabi mo? Emily, ang mga kumpanyang ito ay gumagawa ng mahalaga at makabagong trabaho. Walang duda dyan. Pero sa muli, may hangganan talaga ang halaga na masyadong mataas. Hindi natin alam kung ito na ba ang kasalukuyang halaga o kung ito ay magiging halaga pa sa hinaharap habang patuloy na tumataas ang mga valuation at halaga ng stocks ng mga kumpanyang ito. May mga potensyal na kakumpetensya, lalo na sa China, na nagsimula ng pumasok gamit isang lubhang na iibang estratehiya. Para sa akin, dapat talaga tayong mag-ingat sa sitwasyong ito. Sa tingin ko, malaking babala ito na karamihan ng halaga ng mga stock sa New York ay mula lang sa ilang kumpanya. Ibig sabihin, karamihan ng pera na mamumuhunan at pondo ng pagreretiro ay napupunta lang sa ilang kumpanya. Ano ang epekto nito sa ekonomiya? At ano ang ibig sabihin nito sa magiging epekto kung napakarami sa ating pera? At kinabukasan ay nakataya lang sa napakakaanting kumpanya at napakakaanting tao ang gumagawa ng mga desisyon na yon. At habang binabanggit mo ang bahagi ng China, alam natin na kaya nilang gumawa ng mga bagay ng mabilis at mas mura. Paano, gaano kabilis maaring harapin ito ang isang malaking pag-unlad na makakaapekto rin sa presyo at stocks ng ilan sa mga kumpanya nito? Siguro, Owen, kung gusto mong tapusin na yan at pagkatapos ay pupunta tayo kina Steven at Dimitris. Sige, mahirap isipin na ang Sina, isang global na kapangyarihan, ay nakikipaglaban sa asymmetric na digmaan. Pero sa AI, ganun ito. Hinaharang ito ng export controls ng US sa pagkuha ng semiconductor at AI chips ng mga kumpanyang Amerikano. Malinaw na ito ay sinadyang polisiya ng Amerika noong panahon ni na Trump at Biden. Pero nakahanap ng paraan ng mga kumpanyang Chino para makapag-adapt at sa ilang aspeto ay naging mas matalino at napilitang maging mas matalino dahil sa kanilang mga limitasyon. Nakita natin ang pagkabigla mula sa modelo ng DeepSeek lang ito ay nabasag. Nakahanap ang mga kumpanyang Chino ng paraan para gawin ang mga bagay na di kasing galing ng Amerikanong kumpanya pero mas mura. Ang pagbubukas nila ng impormasyon bilang open source ay nagpalawak ng merkado nila. Gumagawa rin ng mga Chino sa ibang paraan na maaring magbigay sa kanila ng kalamangan.
Muling tumataas ang panganib para sa marami dahil halos lahat tayo ay may direktang o didirektang investment sa 7 malalaking teknolohiyang kumpanya. At Steven, ibig kong sabihin, paano maaapektuhan ito ang kabuuang kita ng malayang kalakalan at mga merkado kung magsisimula na maglabas ang China ng mas murang mga modelo? Dapat ba talagang mag-ingat ang mga namumuhunan sa malalaking transaksyon? Ibig kong sabihin, pagdating sa mga lumalabas mula sa China, nakikita natin ang mas maraming technological na pagsulong mula sa mga kumpanyang tulad ng DeepSeek. Ibig ko sabihin, kapag iniisip natin yan, pinalalawak din ito ang kabuuang oportunidad ng merkado para sa AI. Iyan talaga ang tinututukan namin, ang Jevons Paradox, na kapag bumababa ang presyo ng inference at pag-access ng kakayahang ito, sa paglipas ng panahon, magbubukas ito ng mas malaking merkado. Ang US ay nangunguna sa China pagdating sa mga technological na pag-unlad sa larangan ng AI. So tingin ko magkakaroon ng usapan sa pagpepresyo pero palalawakin pa rin ito ang mga oportunidad sa merkado sa mga susunod na taon. Sige, isa pang tanong, Dimitris. Ayos ka, ikaw munang muuna. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga trabaho. Sa tingin ko, tulad ng sinabi natin nung Industrial Revolution, ang mga tao noon ay nagtatahi gamit ang kamay at natakot sila. Ano ang mangyayari kung mawawalan ako ng trabaho? At nakita natin na nagdulot ito ng malaking pagbabago sa lipunan. Gaano kalaki ang dapat ikatakot ng mga tao tungkol sa pagkawala ng trabaho at ang AI na pumapalit sa pangangailangan sa mga tao? Magandang tanong na yan. Mahirap talaga, lalo na kung ang trabaho mo ay nanganganib dahil sa AI. Kaya dapat kang maging mulat sa nangyayari. Dapat mong malaman kung saan ka naapektuhan ng AI sa iyong sektor. Ginagawa namin yan bilang mga ekonomista. Ginagawa rin namin yan bilang mga analyst. Sa palagay ko, kailangan maging mulat ng lahat kung paano sila naapektuhan ng AI at magplano. Sa macroekonomiya, ang paggawa ng tela ay hindi sumira sa kapangyarihan ng paggawa. At hindi ibig sabihin na hindi na kailangan magtrabaho ang lahat. Hindi ko rin iniisip na ang AI ay magdudulot ng mundong walang trabaho, lalo na sa nakikita natin ngayon at sa susunod na 100 taon. Kaya mula sa pananaw ng macroekonomiya, sa tingin ko, alam mo, nabanggit ni Steve ang Jevons Paradox. Kapag mas madali ang pagiging produktibo, mas mahalaga ang paggawa. Kapag naglalaan tayo ng mas maraming kapital na magagamit ng mga tao, mas nagiging mahalaga ang kanilang trabaho. Mas marami silang magagawa gamit ito. Mas marami silang magagawang produktibo at mas kawili-wiling mga bagay gamit ito. Sa palagay ko, may positibong pananaw dito. Mas kaunti na lang ang nakakabagot na gawain at mas marami pang kapanapanabik na pwedeng pagtuunan ng mga dedikadong tao. Oo, ibig kong sabihin, tiyak na may aspeto ng pagiging epesyente gamit ang mga kasangkapang mula sa AI. Sa tingin mo ba, magdudulot ito ng mas maraming negosyante at malikhaing pananaw sa mga may regular na trabahong kayang palitan ng AI? Baka magdulot pa ito ng pag-unlad. Ano tingin mo, Owen? Gusto mo bang mauna sumagot? Gustong-gusto ko ang Jevons Paradox. Kamakailan ko lang ito nakita at kamangha-mangha talaga. Emily, ibig sabihin nito ay kunin mo ang isang bagay tulad ng graphic design. Noon, bago nagkaroon ng OpenAI at iba pang kumpanya, kailangan pang bayaran ng graphic designer para sa logo ng negosyo mo. Ngayon, pwede kang mag-chat sa chatbot na dinawa ko ilang buwan na ang nakalipas, magbigay ng tagubilin, at agad ditong ilalabas ang logo. Makukuha mo pa ito halos libre. Mas maraming tao ang gustong magkaroon ng maraming logo na pwede nang ilagay kahit saan, tulad ng wallpaper, halos walang gastos. Pero ang ibig sabihin din nito ay mas lalaki ang demand para sa graphic design at palalawakin nito ang saklaw at pananaw ng mga tao na maging bukas sa ideya at paggamit nito. At marahil, ang mga mas komplikadong proyekto ay yung mga gugustuhin pa rin gawin ng mga tao. Kaya yung mga graphic designer dyan, hindi na nila gagawin ang 90% o 99% ng mga proyekto, pero yung 1% o 10% na gagawin nila mula sa mas malaking bilang ay magiging mas interesante. Ganun ko naintindihan ang Jevons Paradox. At mukhang sa ilang sektor, ganyan nga ang nangyayari sa software development na may tanong pa siguro at baka pati sa iba pa. Interesante at nagbibigay pag-asa ang senaryong ito kung paano maaring magmukha ang AI. Pero marami pang ibang senaryo at lahat ay hindi pa tiyak. Stephen, ano masasabi mo? Sa tingin mo ba magiging mas malikhain ng mga tao at gagawin ang gusto nila kung AI na ang gagawa ng pang-araw-araw na trabaho? Lubos akong sumasang-ayon sa mga nasabi na. Ibig kong sabihin, kapag iniisip natin ang ilan sa mga pag-unlad na magmumula sa ilang mga trabahong ito, magiging paunti-unti ito. Hindi pa rin natin alam ang tiyak na pangmatagalang epekto nito.
Kapag iniisip natin ang mga technological na revolusyon na yon, may mga trabaho nga wala mula noong dekada 50 hanggang dekada 2000 dahil sa pag-usbong ng internet sa negosyo. Inaasahan natin mangyayari ulit ito. Mas maraming trabaho ang malalika dahil sa AI revolution kumpara sa mga trabaho mawawala. Karamihan sa mga nawawalang trabaho ngayon ay entry level o mababa ang antas. Pero nagbubukas ito ng mga oportunidad para magsimulang umangat at magtungo sa mga trabaho na nangangailangan ng mas mataas na kasanayan at makakuha ng mga trabaho na mas makakapagbigay ng malaking halaga. At pag-usapan natin ang tungkol sa mga regulasyon ng gobyerno. Paano nito maapektuhan hindi lang ang AI na alam natin, kundi pati na rin ang halaga at ekonomiya. Marami na ring stocks ang trade na yon dahil sa AI. Hindi na mga stockbroker o tao ang nadedesisyon. Maaari rin ba itong maging salik? Ibig ko sabihin, tiyak na isa itong salik na mangyayari sa buong pagbuo ng AI. Ibig ko sabihin, ang regulasyon ng gobyerno, hindi naman mawawala yan, pero hindi mo rin pwedeng sobrahan ang regulasyon, gaya na nakita natin sa Europa. Para silang nabubuhay pa sa panahon ng bato kung iisipin natin ang AI revolution. Talagang parang US laban sa China ang nangyayari sa pagbuo ng AI na yon. Pero hindi mo pwedeng i-regulate ang buong industriya at ang direksyon na tinatahak nito. Dahil kung ganon, siguradong matatalo lang tayo sa AI arms race na nangyayari ngayon laban sa China. Magandang tanong ito para sa mga regulator para matiyak na hindi susobra ang regulasyon. Pero mahalaga ring i-regulate ito para sa kaligtasan hanggang tamang antas. At ikaw, Dimitris, ano sa tingin mo? Tingnan mo, bilang European sa panel, sangayon ako kay Steven, sa Europa, may AI regulation kami, pero wala lamang AI. Kaya sigurado ako, mas maganda talaga ang paraan ng US. Sa kabila na nabanggit ko at nakita sa bagong modelo ng Anthropic na nagbunyag ng mga butas sa cybersecurity, mahalagang magtulungan ang mga kumpanya at gobyerno. At sa tingin ko, magaling ang ginagawa ng White House dito, sa totoo lang. Pinagsasama-sama nila ang mga ito at pinag-uusap. Kaya, pwedeng unahin munang tugunan ang mga panganib sa critical na infrastruktura o sa pambansang seguridad bago ilabas sa publiko. Mahalagang bahagi yan. Sa tingin ko, dapat lahat ng bansa may ganon. Sang-ayon ako kay Steve. Ang labis na regulasyon ay pumapatay sa industriya at hindi pinapakinabangan ng ekonomiya ang bagong teknolohiyang ito. Owen? Sa totoo lang, kapansin-pansin ito kapag tiningnan mo halimbawa, Emily, ang regulasyon sa US kumpara sa China. Ang China ay malakas sa delinking at deglobalization. At ito ay isa lang sa maraming halimbawa at ang pagkaunawa na may mga hangganan din ito. Tingnan ang pahayag tungkol sa US export controls at ang padamin na kahit may mga kontrol, may mga produktong nakakarating pa rin sa China. Hindi pwedeng dito lang umasa ang US para pigilan o limitahan ang kakayahan ng China na makipagkumpetensya. Sa huli, kailangang magsarili ang mga kumpanyang Amerikano laban sa mga Chino. Napag-usapan natin kanina na ang mga Chino ay parang nakikipaglaban sa asymmetric na digmaan at gumagawa ng AI model na di kasing galing ng Amerikano pero mas mura at posibleng magbigay ng kalamangan sa China. Dito sa Israel at iba pang bansa, nakita natin kung paano binago ng mga murang drone ang pakikidigma ginawang hindi epektibo ang mas mahal na armas. At may isang senaryo base sa nakita ko na maaring ganito rin ang mangyari sa AI. Sa tingin ko, makatuwiran ang common sense na regulasyon ng Estados Unidos para subukang pigilan o maantala ito, habang naunawaan din ang limitasyon ng estratehiyang iyon. Kailangan ng mga kumpanyang Amerikano na mapanatili ang kalamangan at harapin ng Estados Unidos ang issue ng enerhiya sa data center, lalo na't may bentahe ang mga Chino dahil sa kanilang pamumuhunan sa renewable energy. Oo, sa totoo lang, kaugnay niyan, gusto ko itanong kung paano maaapektuhan ng gasto sa chips, enerhiya at data center ang pagiging napapanatili ng AI habang tuloy-tuloy itong umuunlad. Steven. Ganito, tingnan mo, oo. Ganito, tingnan mo, sige. Sa tingin ko, ang pagkukumpara na ginagawa ng mga tao ay sa mga riles ng tren, tama? Itinayo ang mga riles ng tren sa Estados Unidos noong ikalabensyam na siglo na naging malaking inobasyon at nagpa-episyente sa ekonomiya. Matagal nang sumasakay ang mga tao sa tren at nagpapadala ng mga bagay sa pamamagitan nito hanggang ngayon. Kasabay nito, nasobrahan din ang pagtatayo ng riles ng tren at may ganitong panganib sa data center. May nagsasabi rin na baka kulangin ang data center na pwedeng magpabagal sa pag-unlad ng AI, kaya ito'y salik na di pa natin alam. Sa tingin ko, tinuturo ng kasaysayan na dapat tayong mag-ingat at maintindihan ang panganib ng posibleng bula.
Tama. At saka Steven, huwag nating kalimutan, ibig kong sabihin, ang revolusyong industrial ay nadulot ng kung ano-anong bagay, gaya ng carbon, at lahat ng mga isyung pangkalikasan na kinakaharap natin ngayon. Oo, ang AI ay parang isang bagay na nasa hangin lang. Pero ano kaya ang mga pangmatagalang epekto nito? Hindi lang sa mga paraan na baka hindi pa natin alam, kundi pati na rin sa mga napag-usapan natin tungkol sa gastos ng mga chips at iba pa. Ibig kong sabihin, kapag iniisip natin ang buong pagbuo ng AI infrastructure, kapag iniisip natin ang mga data center, iniisip natin ang kuryente, talagang pangmatagalang proyekto ito. Ibig kong sabihin, ito mismo ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga higanteng cloud company ay naglalagak ng malaking kapital dito. Ibig kong sabihin, dinodoble nila ang gastos sa AI capex na yung taon kumpara nung nakaraang taon. At talagang sinusubukan nilang habulin ang oportunidad na yon. Nakikita nila na naubos pa rin ang kapasidad sa pipeline kaya mas mataas ang demand kaysa supply. Iyan ang sitwasyon na yon. Mas mabuti nang sumobra sa pagkapatayo kaysa kapusin para magkaroon ng napapanatiling balik sa puhunan sa pangmatagalan. Sige Dimitris, sa'yo ang huling salita. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Tingnan mo, para ibalik ito sa usapin ng merkado, mahalagang maintindihan na sobrang mahal ang deployment or paglalagak ng kapital na ito. Sobrang mahal ito. Kahit ang mga kumpanyang gaya ng Google na dati walang utang at malinis ang balance sheet, nahihirapan lang ngayon. Taon-taon nagbabalik ng pera sa shareholders na yon ay hindi lang humihiram sa global debt markets, kundi pati sa equity markets para mamuhunan. Ito ang nakita natin nung nakaraang linggo. Sinubukan din ng Meta noong Biyernes o inanunsyo nilang pwede silang mantaas ng equity. Kaya nagulo ang mga merkado. At sa tingin ko, alam mo, isa sa mga bagay na dapat maintindihan dito ay mangangailangan ito ng malaking kapital. At alam mo, sa kasalukuyang mga halaga, mahirap makita na ang mga mamumuhunan at ang pandaigdigang ipon ay magbibigay niyan. Kaya sa tingin ko, yon ang banta. Napakalaki talaga ng pangangailangan para sa kapital na, alam mo, kaya ba ng mga merkado na tugunan yon? Kaya ba nilang tugunan ang Google na nagtatangkang mataas ng 80 bilyon at ang SpaceX na maglalabas ng IPO at ang Anthropic na maglalabas ng IPO at ang OpenAI na maglalabas ng IPO at ang Meta na nagtatangkang magtaas ng pondo lahat sa loob ng 6 na buwan? Sa tingin ko, mahalagang tanong yon. Maraming salamat sa inyo. Napakagandang pag-uusap ito. Marami rin akong natutunan. Tingnan natin ang susunod na mangyayari. Panahon na lang ang magsasabi. Pero muli, ang AI ay patuloy na umuunlad at gumagaling araw-araw. Kaya malinaw na mabilis ang pagbabago sa ating mundo. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. At huwag kayong aalis. Babalik kami agad. Mapahinga lang sandali at babalik kami na may mas marami pang balita. Siguro dong. Maligayang pagbabalik sa Global Eye. Sa balita, bagamat halos siyam na raang milya ang hangganan ng China at Hilagang Korea, 7 taon nang di bumibisita ang leader ng China roon. Nag-host si Kim Jong-un ng Hilagang Korea kay Pangulong Xi Jinping ng China sa loob ng 2 araw ngayong linggo. Pag-uusapan nila ang ilang mga paksa, kabilang na ang turismo at kooperasyong militar. Tumaas ang tensyon sa relasyon nila nitong mga taon dahil hinihikayat ng China si Kim Jong-un na isuko ang programang nuklear. Noong nakaraang linggo, nanawagan ng leader ng Hilagang Korea na palawakin ng eksponensyal ang arsenal na atomiko ng bansa. Katulad dito, naging maingat ang Hilagang Korea na hindi masyadong umasa sa China na siyang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Sa Somalia, naibalik ng seguridad ang kaayusan sa kabisera ng Mogadishu. May sagupaan ang puwersa ng gobyerno at milisyang konektado sa mga oposisyong politiko. Nakuha ng mga pulis ang mga armas at bala mula sa mga mandirigma ng oposisyon. Sumiklab ang karahasan bago ang mga protesta dahil sa desisyon ni Pangulong Hassan Sheikh Mohamud na manatili sa pwesto matapos mag-expire ang kanyang termino noong nakaraang buwan. Dumaan ang Somalia sa mga dekada ng kaguluhan, wala nang bumagsak ang sentral na pamahalaan noong 1991 at patuloy na nakikipaglaban sa isang Islamistang insureksyon. Sa Espanya, higit 1 milyong tao ang nagtipon sa Plaza Mayor Madrid para saksihan ang prosesyon at misa ni Papa Leo del Forte na lalong nagpapatibay sa debosyon ng bansa sa katolikong pananampalataya. Parang panaginip. Ang galing! Dumating si Papa sa Madrid para makita kami. Sobrang saya namin, hindi ako makapaniwala. Tumitibok ng malakas ang puso ko. Totoong nangyari ito. Nakita mo mismo sa tabi namin.
Kita mo naman talagang dumagsa ang mga kabataan. Kasama rin sila sa mga dumalo sa pagtitipon noong Sabado ng gabi kung saan tinatayang 600,000 ang lumuhod at nagdasal kasama si Papa. Ipinapakita nito ang pagbabalik ng interes ng henerasyong ito kahit sosyalista ang gobyerno ng Espanya. Sa Nepal, record-breaking ang 1,000 kataong nakaakyat sa Mount Everest, kaya ito ang pinakaabalang season na naitala. Delikado ang pagsisikip ng tao papuntang tuktok ng mundo dahil naharang ng malaking tipak ng yelo mula sa glacier ang daan na dulot ng pagkaantala at panganib sa pag-akyat. Ang Nepali na gabay na si Dawa Sherpa ay huling nakita na nahulog mula sa bundok 6 na araw na ang nakalipas at pinaniniwala ang patay na. Makikikita mo na dinadala siya sa ospital kahit naghahanda na ang pamilya niya sa huling ritual. Pero milagrosong natagpuan siyang buhay at dinala sa ospital sa Kathmandu. Nang una naming marinig ito, hindi kami sigurado kung siya nga ang aming ama. Para makasiguro, humingi kami ng litrato at doon lang kami nakasiguro at natuwa kami. Sabi ni Dawa Sherpa, naubusan lang siya ng oxygen at naiwan siya habang pababa. At inihanda na rin niya ang sarili niyang mamatay kahit na buong buhay ng kanilang kultura ay iniaalay nila bilang mga Sherpa. Utang niya ang buhay sa pagmuya ng yelo at paghahanap ng tsokolate sa bulsa. Ngayon, tutukan natin ang ilang mahahalagang balita sa mundo na baka hindi mo napansin ngayong linggo. Ang LinkedIn ay isang business at networking social media platform, hindi para sa pagbabahagi ng lihim ng gobyerno. Gayunpaman, nagbabala ang Five Eyes, isang alyansang paniniktik ng Australia, Canada, New Zealand, UK at US, ng seryosong banta mula sa China. Sa isang pahayag, sinabi nilang sinusubukan ng mga espia mula China na i-recruit ang mga tauhan ng gobyerno at militar para magbunyag ng lihim. Paano ito nangyari? Magtatanong tayo ng seryosong katanungan kasama natin ng live si dating CIA Covert Operations Officer Michael Baker. Hello at salamat sa pagdalo mo dito, Michael. Siyempre, salamat din. Una sa lahat, nakakatakot isipin na maraming gumagamit ang LinkedIn. Gaano na katagal pinaniniwala ang sinusubukan ng mga espiya na mag-recruit ng impormasyon at sikreto? Sa tingin ko, mula pa nung simula ng LinkedIn, kaya hindi ito bago. Alam mo, ang ideya ng aparatong paniktik ng China, maging ito man ay Ministry of State Security o PLA na mga elemento ng Intel, gagamitin nila kung ano mga available sa kanila. Tama? At napatunayan nilang sila marahil ang pinaka-agresibong gumagawa ng kung paano man natin gustong tawagin ito, espia, economic espionage, mga kalokohan sa cyber. Kaya ang paggamit ng LinkedIn, isa lang yan sa mga gamit nila sa kanilang toolkit, kumbaga. Ibig ko sabihin, paano ba nila ito ginagamit? Kung LinkedIn at may magtanong sa akin ng personal tungkol sa trabaho, magdududa ako. Hindi rin naman ako yung tao may mataas na posisyon para magdala ng lihim ng gobyerno. Magandang tanong yan, pero ang totoo, ang mahalaga talaga ay ang pamamaraan. Pamamaraan, pasensya na. Hindi naman ako kilala sa paggamit ng malalalim na salita. Hindi naman talaga nagbago. Nabago ang teknolohiya, kaya nagkaroon ng kakayahan ng mga serbisyo ng Intel na gumana sa iba't ibang paraan. Ang ibig ko sabihin ay bago pa ang internet, tama? Tapos noon, ang mga Intel operator ng China ay pupunta sa isang kumperensya kahit saan sa mundo o sa isang akademikong event o seminar at doon nila sinusuri ang mga dumadalo para maghanap ng mga taong interesante para sa kanila. At sino sila? Sila yung mga taong may access sa impormasyong militar, impormasyong gobyerno, impormasyong intelihensya, impormasyong pangkomersyal, tama? Lahat ay interesante sa aparatong pang-intelihensya ng China at may resources at motibasyon silang kolektahin lahat ng impormasyon. Dati, pupunta ka sa mga ganitong event para makipag-network at magpalitan ng liham. Tapos, iimbitahan mo silang tumulong sa research o proyekto mo. Wala namang masama doon. Alam mo, hindi na sila agad humihingi ng classified na impormasyon. Pero ngayon, dahil sa LinkedIn at ibang apps, mas lumaki ang oportunidad para dito. Kaya mas marami na silang pagkakataon na lumapit at makipag-ugnayan sa mga tao na sa tingin nila ay may access sa mahalagang impormasyon. At dahan-dahan at maingat nilang sisimula ng pagtatayo ng relasyon.
Umaasa sila na sa huli, mauuwi ito sa pagre-recruit ng taong yon at makakuha ng classified na impormasyon. Sino ba talaga ang mahaba ang usapan sa LinkedIn? Kahit magsimula ng relasyon, abala pa rin ang mga tao sa trabaho. Paano nga ba yun nagpapatuloy? Dahan-dahan lang, paunti-unti. Kadalasan, nagsisimula ito na parang walang mali siya. Nabasa ko ang publikasyon mo o ang artikulo mo o ano man yon, kung akademiko ka o espesyalista sa pananaliksik. At alam mo, dun unti-unting nagsisimula ang lahat. Pagkatapos, pwede ba tayong magpalitan ng contact details para sa mas permanenteng ugnayan? At magpapadala ko sa iyo ng ilang email o alam mo, nagtatrabaho ako sa isang papel at talagang nahihirapan ako sa paksang ito. May paraan ba na baka matulungan mo ako? At siguro, sa susunod na pagkakataon na may ganun ulit, baka pwede pa kitang bigyan ng kaunting stipend, konting pera, alam mo na, bilang pasasalamat. At pagkatapos, baka sa kalaunan, alam mo, mapalalim mo yung relasyon na yon hanggang sa makita na kayo ng personal, di ba? At baka mag-set tayo ng meeting at gumawa ng ilang pagsusuri. Baka pagkatapos nun, ibibigay mo na siya sa ibang taong mas malalim na sa operasyong pangintelihensya. At bigla, alam mo, ang ginagawa mo talaga ay naghahanap ka ng mga individual na handang simulan ang landas na yon. At naghahanap ka ng mga puntong mapagagamit laban sa kanila at kahinaan. At naghahanap ka ng oportunidad. At kapag nalagay mo na ang pain, ibig sabihin kapag nagbigay na sila ng impormasyon, kahit mukhang walang halaga sa simula, mula sa pananaw ng isang Intel operator, nalagay mo na ang pain. Ngayon, parang nilalapit mo na sila. Kaya malinaw na mahirap itong bantayan kahit pa ikaw ang pinaka-veteranong intelligence officer o mula ka sa CIA o saan mga ahensya sa mga bansang ito. Habang lumalaganap ang social media, anong dapat gawin ng mga ahensya ng espiya para maghanda sa bagong banta? Maraming pwedeng gawin. Una, magkaroon ng mas bukas na pag-uusap sa mga nasa akademya at sa komersyal na sektor sa iba't ibang larangan. Dahil mula sa pananaw ng Chinese Intel operator, interesado sila sa lahat, di ba? Kung may kumpanya ka, maaaring isipin mo hindi naman sila magkaka-interest sa akin. Gumagawa lang naman ako ng mga simpleng produkto. Pero maaaring may bahagi ng produktong yon na may komponenteng mahalaga para sa kanila sa isang bagay na pinagtatrabahuhan nila. Kaya hindi mo masasabi na hindi sila magkaka-interest sa negosyo mo. Kasi hindi mo alam kung ano gusto nilang idagdag sa koleksyon nila. Kaya kailangan mo makipag-usap at ipaliwanag ang nangyayari. Kaya rin sila naglabas ng pagsusuring tumatalakay sa LinkedIn. Kailangan nilang ipaalam at turuan ng mga tao kung paano maging mas mapanuri kapag milalapitan sila. Paulit-ulit itong nangyayari. Kahit nasa mundo ka ng agrikultura at pinag-uusapan mo ang genetically modified engineering, ano man yon, o pinag-uusapan mo ang dual use ng mga bahagi para sa isang bagay na maaring mapunta sa isang drone, napakalawak talaga ng larangan. Kaya ang isa pang bagay na kailangan mong gawin ay, alam mo, kailangan mong maging napaka-agresibo sa mundo ng counterintelligence. At kamakailan dito sa US, alam mo may ilang mga kaso kung saan natukoy at kinasuhan namin ang mga individual na nakipagtulungan sa Chinese Intel. Wow! Napaka-interesante at nakakatakot sa maraming paraan. Maraming salamat, Michael Baker. Mag-ingat ka. Sa US at Canada lang, isa sa 8 matatanda ang gumamit ng gamot pampapayat na Ozempic. Pero naging hadlang ang presyo nito para sa marami dahil umaabot ito ng hanggang $1,000 bawat buwan. Gayunpaman, noong nakaraang buwan, huling bahagi ng Mayo, ang Canada ang naging unang bansang G7 na nag-apruba ng generic na reseta ng ineksyon na ibinibigay buwan-buwan, gaya ng sinabi ko, at malapit ng ilabas sa mga botika. Kasama natin ngayon mula sa Atlanta si Dr. Julian Cavanaugh, Assistant Professor ng Neurology sa Emory University School of Medicine at isa ring medical correspondent para sa CBC Radio Canada. Salamat sa iyong pagdalo. Magandang hapon. Una sa lahat, bigyan mo kami ng paliwanag. Alam natin na ito ay isang malaking trend, isang malaking alon. Ang Ozempic at iba pang mga gamot na katulad nito ay karaniwang ginagamit din para gamutin ang diabetes. Sa dami ng ahensyang nagre-regulate, paano basta na ibibigay ito sa gustong magbawas ng timbang? Gayong matagal ng maraming naghahanap ng mabilisang solusyon. Oo, dahil ang Ozempic ay hindi talaga gamot para sa diabetes.
Isa itong kamanghamanghang gamot sa utak na nagmo-modulate ng kakayahan ng katawan na maramdaman ang pagkabusog at gutom, pati na rin ang pagnanais sa pagkain. Habang dumarami ang mga pasyenteng gumagamit ng mga gamot na ito, nadidiskubre natin na mayroon din pala itong ibang epekto sa utak, lalo na sa reward system. At kaya naman nagkakaroon tayo ng epekto na pumapayat ang mga tao dahil mas madali nilang nakokontrol ang kanilang gutom, kabusugan at kakayahang magbawas ng timbang na direktang konektado sa diabetes. Aprobado ito lalo na sa may diabetes at obesity at posibleng madagdagan pa ang gamit nito sa mga susunod na taon. Noon't dahil hindi pa ito kilala ng marami, at ngayon tila biglang pumayat ang lahat at ginagamit na ito, hindi pa rin natin alam ang mga side effects. Ibig kong sabihin, posible ba na may mangyaring hindi inaasahan sa hinaharap, lalo na't kailangan mo itong ituloy ng regular? Kailangan mo itong ituloy ng regular. Mukhang karamihan sa mga positibong epekto, ibig sabihin ang pagbabawas ng timbang gamit ang gamot na ito, ay hindi talaga tumatagal kapag huminto na ang mga pasyente sa paggamit ng mga gamot na ito na nagdudulot ng maraming katanungan. Habang dumarami ang gumagamit ng gamot na ito, lumalabas ang mga bihirang side effect na hindi nakita sa clinical trial dahil ganitong datos lang lumalabas kapag milyon-milyon na ang gumagamit. May mga kaso kami rito ng optic neuritis dahil sa gamot na ito na madalas kong nakikita. At ang talagang pag-aaralan pa natin ng mas malalim sa hinaharap ay ang mga posibleng psychiatric na side effect. May masasabi talaga tungkol sa pagbabagong nangyayari sa utak ng isang tao kapag nabago ang reward system niya. Magandang side effect kapag itinigil ang pag-inom o pagsusugal. Pero minsan, makikita natin na ang ilang mga pagnanasa o motibasyon ng tao sa buhay ay maaring mabago ng mga gamot na ito. Empirical na datos pa lang ito pero kailangan pa ng mas maraming pag-aaral para maintindihan ito. Pinag-uusapan natin dito, tulad ng sabi mo, na gumagana ito sa neurologia. Pero paano mo naman pinipili kung sino ang maaaring resetahan ito? Maraming taong may sakit sa pag-iisip ang umiinom ng antidepressants at iba pang gamot. Alam kaya nila kung paano ito nakakaapekto sa isa't isa? At syempre, iba-ibang chemistry ng otak ng bawat tao. Oo, panahon na ito ng personalized na medisina. At baka sa hinaharap ay may biological marker na para matukoy kung sino ang angkop sa mga gamot na ito. Sa karamihan ng mga bansa, napakakipot talaga ng proseso ng pag-apruba. Sa Israel, kung tama ako, limitado lang ito sa may diabetes at kailangang magbawas ng timbang. Mas maluwag ang indikasyon sa ibang bansa. May mga bansa na mas malaya ang mga doktor sa paggawa ng desisyon. Tama ka, kailangan pa natin ng mas maraming datos. At may masasabi talaga tungkol sa isang lipunan kung saan malaking bahagi ng populasyon ay gumagamit ng mga ganitong gamot at kung ano ang magiging epekto nito sa buong sistema at sa kaisipan ng mga tao. Ngayon, pag-usapan natin ang gastos. Hindi ito kayang bilhin ng lahat. Pero bakit espesyal ang Canada na nakakapag-alok ng generic? May kinalaman ba ito sa patent? Emily, minsan tayong lahat ay nagkukulang sa pagsumita ng papeles o pagbabayad sa oras. At mukhang nakalimutan ng pharmaceutical na gumagawa ng Ozempic sa Canada na bayaran ang bayarin na kasama sa patent para manatiling may bisa ang patent sa Canada. Kaya nawala sa kanila ang patent sa ganitong paraan, sa isang napaka-administratibong paraan. At ito rin ay nagdapat sa panahon kung kailan ang datos, ang clinical trial data, ay isinapubliko rin. Ibig sabihin nito na yon sa Canada, may mga generic na manufacturer na hindi lang kayang gumawa ng gamot, kundi kayang patunayan na ang gamot ay epektibo at ligtas gamit ang datos na nakalap ng ibang pharmaceutical companies noon. Hindi na nila kailangang ulitin ang pag-aaral para makapasok sa merkado. Kaya naman nagagawa ng mga generic na manufacturer na gumawa ng generic na Ozempic sa Canada sa mas mababang halaga. Medyo tsambalang ito sa sistema. Lalo na sa mga Amerikano, hindi ito basta makakapasok sa bansa ngayon. Sige, salamat. Talagang napaka-interesante nito. Salamat, Dr. Julian Cavanaugh. Salamat sa pag-imbita sa akin. Bagamat nung Disyembre ito nangyari, patuloy pa ring pinag-uusapan sa mundo ang pagpatay sa 18 anyos na estudyanteng si Henry Nowak sa UK. Si Nowak ay pinatay sa saksak sa Southampton ni Vikram Digwe na nagsabing ininsulto siya ni Nowak dahil sa lahi at ipinagtanggol lang niya ang sarili niya.
Isang bagong body cam footage ang nagpakita kung paano hinarap ng mga pulis ang investigasyon sa lugar ng krimen. Kasaya natin ngayon mula sa London si Noah Hoffman, isang mamamahayag at political correspondent ng The Spectator. Salamat sa pagdala mo, Noah. Salamat din. Talagang nakakabaliw ang kwentong ito na matagal na nating pinag-uusapan. Para sa mga manonood, lalo na sa Estados Unidos na di pa nakakasubaybay, ipaliwanag kung ano ang nangyari at bakit ito kontrobersyal, nakakalito at komplikado. Ito ay isang talagang malungkot na kaso ng isang 18 taong gulang na estudyante sa universidad na malagim na sinaksak sa Southampton. Nang tawagan ng mga salarin, ng pamilya ng mga salarin, ang pulis, sinubukan nilang palabasin na ang biktima, si Henry, ay siya ang kriminal sa kasong ito. At ginamit nila ang paratang na naging racist si Henry kay Vikram Digwa na isang Sikh bilang isang uri ng panlilihis para baguhin ang kwento ng totoong nangyari. Ngayon, si Henry, nang dumating ang pulis, ay nasaksak at sinabi niya sa pulis, "Nasaksak ako, kailangan ko ng tulong." Ngunit sinabi nila, "Hindi ka namin pinaniniwalaan, pinusasan siya." Paulit-ulit niyang sinabi, "Hindi ako makahinga." Iyon na ang kanyang huling sandali. Namatay siya dahil hindi inasikaso ng pulis ang kanyang sugat sa saksak at siya ay inakusahan pa ng pagiging racist. Sa sinabi mo, anong hakbang ang pwedeng gawin? Krimen ba ito sa panig ng pulis kahit sino pang may kasalanan? Nagapusin siya at magmadaling magbigay ng ganoong hatol. Kaya nga, ang kasong ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa politika sa UK, lalo na nagpasimula ito ng debat tungkol sa kalagayan ng kapulisan. At kung ito ba ay naapektuhan ng uri ng identity politics at DEI agenda na nakita natin matapos ang Black Lives Matter na kilusan. At nung ang identity politics ay talaga namang nasa unahan ng maraming pampublikong diskurso. At sa United Kingdom, marami sa mga iyon ay parang inangkat mula sa United States, kahit na talagang magkaiba ang konteksto natin dito. Gayunpaman, nagdulot din ito ng epekto sa politika. Sa ganung paraan, may pagkadismaya na parang ginagamit ng ilang politiko ang trahedyang kasong ito para magdulot ng issue. Ayon sa mga kritiko, lalo lang nitong hinahati ang lipunan sa halip na magkaisa at mapawi ang tensyon. Tama, at nakikita natin na sobrang daming karahasan ngayon, mga mass shooting at kung ano-ano pa. At malinaw na ang ganitong mga pangyayari, lalo na't sobrang hati tayo, ay talagang nakakatakot at delikado na rin sa sarili nito. Ngayon, ipinakita rin sa inilabas na body cam footage na ang salarin na hinatulan ng mahigit 20 taon sa kulungan ay hindi rin nagsasabi ng totoo. Gusto kitang itama. Hindi naman talaga kami nagkakaroon ng mga mass shooting sa United Kingdom. Totoo yan. Mayroon kami magagandang batas tungkol sa baril na nagpoprotekta sa amin sa ganong aspeto, pero may mga issue naman kami tungkol sa krimen gamit ang kutsilyo. At ito ay isa pang halimbawa noon. Kaya maraming naging debate kung dapat bang payagan ang mga Sikh na magdala ng kanilang relihiyosong seremonyal na kutsilyo, ang kirpan, o kung dapat ba itong ipagbawal. Ngayon, iyan ay isang usaping pinag-uusapan sa publiko. Pero maraming miyembro ng komunidad ng Sikh ang nagsabi na hindi naman talaga ginamit ng gumawa ng krimen ang relihiyosong kutsilyo. Iba ang ginamit niyang kutsilyo sa pag-atake at sa tingin nila, ito ay parang panglihis lang sa tunay na issue at hindi talaga ito ang dapat pag-usapan. Maraming tanong ang lumitaw dahil sa malungkot na kasong ito. Talakayin natin si Panggalawang Pangulo J.D. Vance, isang isolationist na mahilig magkomento sa imigrasyon. Nagkomento siya at sinisi ang mga migranteng tinatalon niya kahit na ang tao ay isang mamamayan ng UK. Kaya ba hindi tama na makialam at magsalita si Panggalawang Pangulo? Vance, ano ang magiging epekto nito sa mataas na antas ng politika sa UK? Kaya sa tingin ko, karamihan ng publiko dito ay nagkakaisa sa pagtingin na katawa-tawa ang kanyang panghihimaso. Siguro alam mo na, iniisip nilang ayusin muna niya ang sarili niyang bahay bago makialam sa iba at magmarunong tungkol sa ibang mga bansa at makialam sa mga usaping panloob.
Palagay ko si David Lammy, Justice Secretary at Deputy Prime Minister dito na malapit kay JD Vance ay tinawagan siya at sa mas diplomatikong tono ay inulit ang parehong pananaw. Tulad ng sinabi mo, ang gumawa ng krimen ay Briton. Dito siya ipinanganak. Maraming issue ukol sa malawakang migrasyon sa UK at patuloy ang mga talakayan sa epekto nito. Ngunit ang lalaking ito ay hindi imigrante. Kaya ang kanyang pakikialam ay hindi ito maganda ang naging pagtanggap dito ng maraming tao. Sige, maraming salamat. Mamamahayag na si Noah Hoffman, isang political correspondent para sa The Spectator. Sa pagpapatuloy ng temang ito, isang mag-asawang Briton na nakakulong sa Iran ay natalo sa apela laban sa 10 taong sentensya dahil sa espiya, mga paratang na mahigpit nilang itinatangi. Ayon sa pamilya, hindi pinayagang dumalo sina Craig at Lindsay Foreman sa pandinig habang lumalakas ang panawagan sa gobyerno ng UK na maglatag ng malinaw na plano para maiuwi sila. Narito ang detalye sa ulat. Sige, ang pangalan ko ay Craig Foreman. Buong buhay ko akong naging kartintero sa Toronto at masaya akong kasal kay Lindsay sa loob ng huling 10 taon. Pareho kaming magsisilbi ng 14 na buwan sa loob ng 10 taong sentensya sa Evin Prison sa Tehran. Para sa krimeng hindi naman namin ginawa, pag-espiya para sa UK at Israel. Sabi ng pamilya, natalo na sa apela ang mag-asawang British na nakakulong sa Iran laban sa 10 taong sentensya. Hinatulan sina Craig at Lindsay Foreman noong nakaraang taon matapos silang akusahan ng Iran ng espiya, bagay na kanilang itinanggi. Sabi ng pamilya, isinagawa ang pagdinig sa apela ng hindi nila alam at hindi pinayagan ng mag-asawa sa pagdinig. Pinapirma raw sina Craig at Lindsay ng Farsi na dokumentong hindi nila maintindihan. Nandito na kami at magpapaalam na sa bisikleta. Magdadrive na lang kami, kukunin ang gamit at ilalagay sa kotse ng mga kasama, tapos aalis na rin kami. Nagbiyahe ang mag-asawa sa motorsiklo bago madetin sa Iran. Ayon kay Joe Bennett, anak ni Lindsay Foreman, regular siyang nakikipag-ugnayan sa ina pero nakakabahala talaga ang sitwasyon sa kulungan. Halos araw-araw ko nakakausap si nanay, tulad kaninang umaga. Mahirap talaga ang kalagayan dun mula nang dumating sila, lalo na nung dumating si nanay noong Oktubre, punong-puno ng daga at ibang peste. Hindi malinis dun, hindi sila sanay sa ganun, at sobrang sama ng kalagayan sa kulungan. At pakinggan mo, sinasabi nila sa amin na gabi-gabi naririnig nila ang mga jet na dumadaan. Naririnig nila ang mga bomba na sumasabog sa mga lugar sa paligid ng Evin. At isa sa mga bomba ay sobrang lapit sa kulungan na talagang, alam mo, nabasag ang mga bintana at ang kisame. Kaya sobrang nag-aalala sila. Sa totoo lang, natatakot talaga sila. Wala pang komento ang hudikatura ng Iran tungkol sa apela. Ayon sa Foreign Ministry ng Britanya, nadismaya sila at patuloy na magsisikap para ligtas na maibalik sina Craig at Lindsay sa UK. Ayon sa pamilya, kahit tuloy ang komunikasyon sa opisyal ng Britanya, wala pa rin silang malinaw na planong maiuwi sila. Sa usapin ng suporta na nakuha namin mula sa gobyerno ng UK, sa totoo lang, maganda ang naging komunikasyon nila at naging parang emosyonal na sandigan sila ng pamilya kapag kami ay nag-aalala, nababahala o ano paman. Pagdating sa suporta, binigyan nila sila ng access konsular. Pero 3 buwan na mula, noong huli silang nabigyan ng access konsular. Pinakamahalagang suporta sa amin, ang plano nilang pauwiin ang aking mga magulang. Sa ngayon, wala pa kaming nakikitang plano, estratehiya o pagbabago tungkol doon. Kaya kung magiging tapat ako, napakakaunti ng suporta. Sinabi na ng pamahalaang Britanya na hindi makatarungan ang sentensya kay Foreman. Matapos mabigo ang apela, sabi ng pamilya, pumasok na ang kaso sa mas apurahang yugto dahil nakakulong pa rin ang mag-asawa, itinatangi ang paratang at naghihintay ng paraan para makalaya. At bago tayo magpaalam, magkakaroon muna tayo ng sandaling pahinga. Mula ay sentro ng usapan ang panda diplomacy dahil lahat ng panda ay itinuturing na pag-aari ng estado ng China kahit ipinapahiram lang sa mga zoo at mga pasilidad sa pananaliksik sa ibang bansa. 2 panda mula Shanghai Zoo, China ay ligtas na dumating sa Taipei Zoo na sinalubong ng ingrandeng seremonya. Kahit 1 buwang naka-quarantine, ilalabas din sila para mapanood at ma-enjoy ng mga bisita. Sila ay maliit na uri gaya ng nakikita ninyo, nakahawig ng mga raccoon at halos nanganganib ng mawala.